Hello guys, nandito kami sa McDo. Nag-drive-thru kami sa isang McDo. Pero sa ibang McDo ang branch namin kinain. Dito na kami ngayon sa Quezon Province. So, ito yung first clip. Kasi medyo biglaan lang ang mga pangyayari. Di pala medyo, biglaan pala talaga. Sobrang biglaan. Kwento ko mamaya. Kasi nag-stop over lang kami, kaya papatuloy na kami. Ito kaming Port of Lucena, papuntang Marinduque. Let's go. They stop over na. Medro lang. Ngayon tatay ko please. So, tinanay ko. So, ibang sasakyan yung dala ko ngayon. Very pampamilyang sasakyan namin. Yung isang sasakyan dala ng mga kapatid ko. Yan. So, dalawang sasakyan dala namin. Lahat kami uwi ng Marinduque. Yun. Dito na kami guys sa Port of Lucena. Yung mga yan, yung mga barko. Launa daw yung alis. And as I was saying kanina, ta kami Marinduque. The reason is emergency and personal reasons, ganun. So biglaan lang to. And pangatlong na to, driver for a day vlog. Yan, ito yung sasakyan. Tapos sasakyan natin siya dito. Oh, di ba? Ilang buwan pa lang akong driver, pero grabe na yung mga experiences. Pangatlong na to, driver for a day vlog. Hindi ko makakalain na magiging series para bigla. And yung last video, yung sa Zambales, ano lang yun? Few days ago lang yun. Tapos ngayon, Marinduque naman tayo. Kasi yung suot ko sa Zambales, yung nag-drive ako, kaya itong sando lang din na to. Parang medyo dapat iwasan ko na itong sando na to para hindi tayo bigla. Yan guys, ito yung ginagawa. Dito yung yan dyan sa baba yung mga sasakyan, tapos sa taas yung mga OAT. Yan. So habang hinihintay namin mga kasama namin, lang, konting facts lang about sa Marinduque. So, Marinduque talaga yung pinakagitna ng Pilipinas. Bukod sa siya yung geodetic center, hindi siya yung tinuturing na gitna ng Pilipinas kasi nasa gitna siya geographically. Tapos mukha pa siyang puso, yung shape ng island ng Marinduque. Tapos, yung Marinduque napapalibutan siya ng tubig, so walang ibang paraan para makarating doon kundi through dagat. Yan. Since nakapalibot siya sa tubig, hindi ganun karami, halos walang mga influences sa kanya, sa kanya yung mga outside world. Una na dyan yung sa language. So yung Marinduque, ang salita dun is Tagalog, pero yung Tagalog dun is very from pre-Spanish colonial era pa, ganun. I mean, syempre sa tagal ng panahon, medyo magbabago na yun. Pero yung sa Marinduque kasi is halos hindi siya ganun nagbago. Malalim pa rin Tagalog doon. Yung mga original Tagalog words is doon pa rin siya maririnig. Yung sa kasi, sa Manila, nahaluan na siya ng iba't ibang mga influences, kaya nagbago na yung Tagalog sa Metro Manila. Kaya kung gusto mong marinig yung original na Tagalog talaga, punta kang Marinduque. Ganon. Dialect siya ng Tagalog, pero pinaglalaban nila na yun talaga yung original Tagalog, which is yun naman talaga yung original Tagalog. Tapos it's on the level or point na may mga Tagalog words doon na sobrang hindi maiintindihan ng mga taga Manila, ganon. Halimbawa yung sampal, ang translation niya sa Marinduque is tampoyong. Tapos yung sasampalin is atampoyongin. Yun. Hindi siya tatampoyongin. Meron din yung mandin. Ibig sabihin na nun is naman. Meron pa, hindi ko na masyadong alam. Ito yung mga Tagalog sa Marinduque, Tagalog words na hindi understandable sa Metro Manila. Alright, naipasok na natin yung sasakyan dito sa loob. Uy, palis na isang barko. Sayang lang guys, walang video nung pagpasok ko ng sasakyan kasi mag-isa lang ako.
Eh, nasa labas pa yung mga magulang ko. Hinihintay ko namin yung mga kapatid ko naman. Quit. Alright. Roro tour. Second floor guys. Ayan. Yung mga seats. Ikot muna tayo. Ayan, kung ayaw mo naman ng aircon, dito ka sa likod. Ayan. So, ito yung CR. O, diba? Check ka natin yung CR. Yan lang siya. Okay guys. May pa-smoking area din pala dito. Pero wag na guys. Wag na kayo mag-atubili. Ito naman yung harap ng Roro. Or pwede rin likod. Dahil likod pala talaga. Yan. Ito ngayon guys. Yan, ito yung loob ng aircon room. Yan. O, diba? So, matutulog na ako guys. 3 hours nga pala to. Quezon to Marinduque. Good night everyone. Salamat kami at kayo'y kasama namin ngayon. Dito sa Montenegro, nagat namin sa bawat paglayan. Bawal na gamot ay mahigpit pa rin na itinagbabaw. Hi guys, update. CR. Magalaw-galaw yung paligid. Mga nakatali yung pintuan para hindi siya magbukas-sara. Tignan nyo to. Ito siyang gumagalaw. Guys, sana naririnig nyo ako kahit sobrang lakas na hangin. Pero update, hindi na talaga ako nakatulog. Wala na pag-asa to. An update din, malapit na tayo dahil ayan, may mga mga ilaw-ilaw na madilim lang pero yan, may kita pala yan, may isla na yan, isla. So malapit na tayo bumaba after ilang hours, less than 3 hours lang yung biyahe. Nakakatuwa. So yun ang nga guys, as I was saying, grabe, first time ko to na pumunta ng Marinduque ng gabi. And ang kulit ng turbulence niya. Parang sa land ka nagtatravel kasi may mga bumps din, gano'n. Eh kapag bumiyahe ka ng maliwanag or umaga, gano'n, wala masyadong gano'n kasi chill lang yung dagat. Naririnig niyo ba ako? So ayun nga, lalagyan ko na lang ng subtitle kung di niyo ako naririnig. So malapit na tayo bumaba. Yung grabe, sobrang lakas ng hangin. Tapos ang lamig. Magkasing temperature lang yung aircon room sa likod ko tsaka tong dito sa labas. Nakakatuwa. Although, hindi ganun ka nakakatuwa yung reason ng pag-uwi namin sa Marinduque, pagbalik namin sa Marinduque, pero praise God pa din. Guys, we're here na. Guys, ang galing lumiwanag yung paligid dito sa camera pero sa mata ng tao, madilim siya. Ayan ang cute oh. Parang mini island. Hindi pala mini island talaga yan. Ayan, ito yung dulo ng island. Ang galing nakikita siya sa camera. So, palabas na ulit kami ng barko guys. And almost 1 hour pa to. Papunta dun sa mismong bahay na. Guys, we're here. Finally. We're here na. Finally. We're here guys. Dapat ang daanan na to na semente dati. Meron na. Morning guys. Kasing na ang main character. Hindi. As you can see, very probinsya talaga. Oo, diba? Very probinsya talaga ang Marinduque. Although may mga bahay na dito na, alam mo yung mga pinagawa na. So today is our official day 1. I don't know kung ilang days to. Actually medyo kanina pa ako gising pero dito ako nag-answer kasi marami pang tao sa labas. Ang ating default personality ay sobrang introvert.
To give you a little context ulit guys. Walang ingay. Usual province situation. Out out. So yun na nga. Mag-taste muna kayo kasi ganda talaga sa probinsya. Alam niyo na yun guys, na madilim, ganyan, walang masyadong magandang lighting. Yan. So, yung last pala na clip kanina na sabi ko, bibigyan ko kayo ng a little more context. Yung sa part ng pagiging main character ko, medyo totoo yun kasi kasi yung tatay ko, siya yung nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Tapos ako naman, yung nag-iisang lalaki din sa magkakapatid. So, sa akin nakasalalay ang bloodline. Ganon. So, medyo main character tayo dito. Kaya, sobrang low-key lang natin. Hindi tayo masyadong lumalabas dun sa kwarto kanina. And sobrang daming tao kanina dun sa bahay ngayon. Kasi parang yun yung central house. Ngayon nasa kami, ako pala, sa bahay ng tita ko, kapatid ng tatay ko. Yan. Which is a few steps away lang. And ang cute dito kasi, merong kubo. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, may kubo sila dito. Parang naka-night vision ako niya. Ayan, tapos may isa pang parang kubo din medyo. Pero ito yung mas cute na kubo. Ito rin yung kubo na pinakita ko sa inyo 3 years ago. Kasi 3 years ago, nandito rin kami sa Marinduque. Yung talagang bakasyon talaga yun. Yung ngayon kasi, mas mahaba yung stay namin this time. Pero hindi kami naka-bakasyon mood eh. Ganon. Pero ayun nga, 3 years ago, nandito rin kami and nag-vlog din ako noon. Yun, talagang gumala kami noon. Pumunta ako ng iba't ibang mga tourist attractions dito sa Marinduque. And marami pa kaming actually hindi napuntahan. So, I don't know if magkakaroon pa kami ng avenues para mapuntahan yung mga yun dito sa situation namin. Pero, let's see. Good morning guys. Ito pa rin suot ko pero maliligo na ako. Totoo na to. And, ito ay tapat lang ng bahay. Tining! Yeah. So, this is a dike. Yan, may ilog dyan na pwede kang maligo. Nabidyohan ko nga. Ayan, o, diba? Tapos ito yung ilog. O, diba? Ang cute, diba? Tapos may mga puno ng buko, tapos may mga bundok dun sa malayo. In lang. So ngayon, pupunta tayo sa ibang bahay para makaligo. O, diba? Ganun ang buhay dito. Sa ibang bahay ka maliligo. Ganun. Yan, tayo sa Purok 2 ng Mang Ilyol. Barangay Mang Ilyol. Yan, tapos may mga random na ganyan, gubat. Ayan. 2 araw na tayo hindi naliligo at hindi naman tayo naglalagkit. Which is another advantage ng probinsya. Hindi mo ito mararanasan sa Metro Manila. Talaga. Super. O, diba? Maligo na rin tayo sa wakas after 2 days. Ganda ng background ko. Diba? Oh, parang 3.5. Alright guys, we found one. It's JB's Yard. Dito sa Marinduque. Nasa part kasi kami ng Marinduque guys na medyo mas luma pa. Mas luma. Mas deep yung Tagalog, ganon. Mas luma yung mga establishments. So, yan. Pero meron namang mga ganyan na yan. May mga random na gas station. Tapos, ayan, may mga coffee shops. May mga ganyan din naman dito pa unti-unti. On a very random day, mga iba't ibang color ng kambing. Ay, ang cute, may maliit na kambing. Hi guys, it's day 3. Sama-sama kayo mag-aaral sa balutan papunta sa aming liliguan.
Medyo FFTV. Medyo chaotic lang din. Ito kasi sa ibang bahay. Yan, ito yung ano nila. Napakita ko na ba sa inyo to? Pero ayan, meron silang kubo. Diba? Very talaga province. Yan, so andito kami kasi andito yung may wifi. Sa isang bahay walang wifi. So ito kami dahil andito yung wifi. So dito din nagtatrabaho yung mga ate ko. Ako kasi wala pa akong pasok. Buti na lang. Yung mapahiya. Mga 10. Yes, is now. Hoy! Nakaisoks ko yung ano. Yan, may lupa yung yan daw nag-aral si Dad. Hello guys! Hello Oo. guys. Masika. Ano masasabi mo? Can you say? May something dito. Basta meron. Wow, parang wala ako sa Marinduque. Biglang may random na commercial building. Ang kulit. Although nakapunta na kami dito, pero hindi pa siya ganito kaganda dati. Pero hindi pala kami dyan. Pala kami sa kabila. Wait lang. Ito. Oh, di ba? Ay, ang ganda naman dito. Teka lang, nasa Marinduque ba talaga ako? Oh, ang ganda. Ay, ang ganda. Hello guys, nandito kami sa Oma K-Grill. Pero hindi kami magsasamgyup. Ano lang, meals lang. Hindi na ito yung Marinduque na nakilala ko. Alam mo yung mga ganto-ganto na dito, di ba? Dito tayo sa Korea, guys. Yung mga pagkain, guys. Tayo sa Korea. Wala tayo sa Marinduque agad. Sa Korea na agad tayo. Hi guys. Today is day 4 na dito sa Marinduque at wala pa rin ako napapakita ang mga scenery sa inyo. So ito na yung araw na yun. At ang pinakaunang ipapakita ko sa inyo is yung pinakamalapit sa amin, which is itong dike. So baba tayo para maganda. Oh, 'di ba? Parang ano lang, hiking. Lang ha, na yung pinakamalayong kaya ko. Yan. So walang katao-tao dito ngayon. Today is Monday pala. Today is yung resume ng pasok ng mga OAT. Kaya walang masyadong mga tao. Yan. So, tignan natin. Let's explore the river. Ayan, o, diba? Let's go. So ito, di ko alam kung tumataas ba yung tubig dito, pero parang hindi naman yata. Ano ba definition ng dike? Hindi ko alam. Engineer yan. Ayan, let's see the view. Mamaya kasi manghiram ako ng bike para makapag-explore pa tayo. So that's it. I think that's it for the dike. Let's go na sa ibang mga lugar. Okay, so we secured the bike. Ayan. And nandito tayo ngayon sa pinakamalapit na bridge. The Libtangan Bridge. Ayan. Just 3 minutes na bike. Wala doon sa bahay. Teka lang. Dapat pala nag-warm up muna ako. Wait lang. Hiram-hiram pa ako ng bike pala. Okay na to. Exercise. Ito yung Libtangan Bridge. Ayan. Ayun yung mga flood control dito, guys. Although hindi naman bumabaha dito. Wait lang, Libtangan Bridge ulit kasi mayroon pala mas magandang view dito kapag dumiretso ka pa konti. O, diba? Meron din dito. Huy! O, diba? Hindi ko alam kung anong ilog to. Connected ba to doon sa dike doon? Parang hindi yata. Merong bundok sa malayo. Yan, naabot ng ulap yung bundok. Wait lang.
Ang hirap nung ngayon lang ulit nakapag-bike. Pahinga muna ako saglit. Pero tignan niyo yung view ko dito. Oh, di ba? Grabe, hindi ako fit for biking. Ngayon lang ako pinagpawisan. Sa lamig din ng lugar na to, ngayon lang ako pinagpawisan. Dahil lang sa pagbabike ng ilang minutes lang. So, andito na tayo sa bayan, Hanggasan. Ayun yung munisipyo. Yung pinakita ko sa inyo 3 years ago. Ano lang yun? I mean, yun yung capital, yung Boac. Ngayon ito yung bayan, Hanggasan. Dito yung munisipyo, mga ospital, government services, ganun. So, hanap tayo ng bangko para magkapera tayo. Let's go. Pero bago ang lahat, merong nakapag-attract sa akin dito, isang bagay. Tadaan! Dito tayo ngayon sa Hanggasan Sea View Park. Yan. So nasana na pala tayo, gilid na Marinduque na tayo. Wait lang, pagod pa rin ako. Ayan, hindi lang siya ganun ka-aesthetic guys. Pero at least, niligan naman nila ng mga poste-poste, ng arco, ganyan. Ayan, hindi lang ganun ka-aesthetic kasi hindi... hingi. Ayan, here's the sea. And the seashore. And the seashells. Ay, kita pala dito yung Tres Reyes Islands. Ayan, yung 3 pulo na yan. Tawag dyan ay Tres Reyes Islands. Oh, diba? Tanaw pala siya dito. Dito sa Marinduque guys, maraming ancestral houses. Like legit, ayan, sa likod. Ayan, tulad na ito. Tulad din na ito. Tapos meron pa. Ayan, mga ancestral houses. Hindi yan mga replica or something. Talagang ganyan na itsura niya simula pa ng mga unang panahon. Sa mga nagtatanong pa nagko-connect ang mga ilog sa dagat. Yan, ito yung ilog. Tapos, yan yung dagat. Literal na connected lang siya. Diba? Ulit, ito yung dagat. Ito yung ilog. Wow. Amazing. Uwi na ako and more dagat views along the road. Dito naman, more puno and bundok views. Okay, mag-golden hour na. Ano yan, ba't namumula? Alright. Pagod na ako. Bago tayo umuwi guys. Ito yung literal na paglabas lang ng barangay namin. Yan. Okay, tapos sa tapat merong Nature's Way Garden. Yan, meron dyan sunflower farm tsaka swimming pool, ganun. Na pinakita ko sa vlog ko dati. Dito sa Marinduque. So yeah, uwi na tayo dahil pagod na ako. hindi naman ganun kadaling i-bike tong bike na to. So, uwi na tayo guys. Tingnan mo yung view ko sa gilid. Diba? Ganda. Ang libo ko. Pero 4 days na ako dito, di pa ako nakakainom o nakakain ng buko. That's so weird. Rocky road. So, dito tayo ngayon guys sa building. Ito yung mga laman ka nga. Sa Happy Roo Family Restaurant. Yan. Mulang kasi. So, restaurant daw. Saan yung banda yung restaurant? Dito sa baba may salon pala dito. Kano kaya magpagupit? Tapos may convenience store sa baba. Tapos may magin. Dito nga yung siya. Driving din siya. Diba? Driving din siya. Ayan guys, ito yung mga laman na to. Happy Roo Family Restaurant, may transit, may convenience store, may playground, may notary. At may Philippine Eagles. Philippine Eagles. Merong playground. Yeah. It's just along the road. Diba yung background? Ayan yung buong building.
Grabe, hindi na talaga tong Marinduque na nakilala ko. Tonight, always come on my own. Ganito pala sa Marinduque guys, yung mga glass doors nila. May jealousy pang kasama. May glass doors na, may jealousy pa. So para saan pa yung jealousy? Buhay mo, Jesus, ang siyang alay nasa pansagos ng mundo. Galing, may ano din. Malunggay pandesal. Morning everyone. It's day 5. Day 5. And nag-iba na ba itsura natin after 5 days sa fresh air, clean air. You know the drill. Kailangan maglakad ng mga 3 minutes para makarating sa pagliliguan. Yan, yung towel ko. Tapos may dala na akong pang-productive. Pang-productive. Ang cute na mga bahay talaga dito. No? Ayan, may mga ganyang bahay pa, kubo talaga. Ayan. Ito na may random na gubat. Mas maganda na tuloy yung vibes ngayon kasi ayan, maliwanag, maaraw. Unlike nung first 4 days na nandito kami. Makulimlim, puro ulap lang, ganun. Ayan, ganda ng puno na to. O diba, ngayon ko lang na-appreciate yung puno dahil ngayon lang lumiwanag ng ganito. Ngayon ako nag-t-shirt kasi may ganap mamaya. Ang gulo pa rin ang buhok. Yan yung pusa guys. Tingnan nyo paano siya matulog. Kulit mo. Uy, parang okay na yung balat ko dito talaga sa probinsya. Oo, diba? Good morning guys, it's day 6. Wala masyadong vlog kahapon dahil sobrang busy kahapon. And ngayon is medyo magiging busy din pero saglit lang. So today is day 6 and ginagaslight ko lang ba yung sarili ko or umu-okay talaga yung balat ko dito. O diba? Iba talaga ang nagagawa ng hangin sa probinsya. Ano na, Metro Manila! So today is mag-drive ulit ako and I didn't know na it would be a heartbreaking moment of me driving a car. So malalaman nyo mamaya kung bakit siya heartbreaking. Ano lang, pasilip lang, ganun. Siyempre hindi ko naman na masyadong iaano pa yun, papakita sa inyo. Pero I think sa mga previous clips ay gets yun ako ba't ako nandito ngayon sa Marinduque. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Guys, ito ay saludsod. This is local. Hindi ko alam yung ingredients. Search nyo lang. Patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Bongga naman na ito. Siyempre hindi kayo makakapasok dyan. Kaya dito kami sa dagat guys. Tsura ko. Kakagising ko lang kasi hinatak nila agad ako dito sa dagat. Ang ganda oh. Ano lang yan dati parang nung bata kami parang uy ang ganda naman ganun. Ngayon medyo buong buo na siya. So day 7. It's been a week na nasa Marinduque tayo and skin update. Naging skin update na. Yan, tayo sa, ano lang to, libreng dagat lang to.
For some reason, ayaw nila dun sa may bayad kasi daw madumi. Hindi ko maalalang madumi dun. Dito kasi hindi siya masyadong buhangin. Puro ano lang siya, bato, ganyan. Okay guys, nakikita nyo ba kung gaano kalinaw yung tubig? Ano? Kita mo yung color blue. Ayan o. Wait lang. Ayan. O, diba? Malinaw siya. Yun yung sa mga pros ng beach na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta libre lang to, tapos dito lang sa gasan. So lumipat kami guys dahil walang maayos sa CR at lagayan ng gamit doon. And we used some connections. Uy, joke lang. Ayan. May swimming pool. Pero hindi tayo dyan. Kasi may dagat pa din. Ayan, galing. Dine-develop pa lang siya. At parang ang cute niya, oh. Oh. Medyo tree house. Ay, ang ganda naman dito. Tignan nyo, guys. Oh, diba? I think tine-develop pa siya. Ayan, ginagawa pa ang mga bagay-bagay. Pero ang ganda, oh. Oh, diba? Ang ganda ng... Ay, ang ganda nito picturean. Wait lang. Okay, pero... hindi naman kami lumipat ng dagat. Ito pa rin. The stony and the clear water. Doon lang kami galing banda. Doon banda. Kaya tapos lumipat lang kami dito. Diba? Mas walang tao dito. I mean, kanina pa walang tao, pero mas walang tao dito. Ang gulo ko, no? Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. Aray! Nasakit talaga pagbato. Sorry na guys, di ako nakapagdala ng waterproof na case. Dahil yun naman ito yung pinunta natin dito. This is just a side trip. Ang ganda ng panahon kasi walang araw. Oo, diba? Yun lang. Ang ganda rin ng view dito. Oo, diba? Grabe, this trip is both a heartbreaking and a healing trip. Alak. Grabe lang na daming mga nangyari nitong nakaraang araw. As in, iba-iba yung emotions ko pag ganan. Kaya, grabe talaga. And today is Thursday. May mga shells, oh. Mga shells. Today is Thursday and uwi na kami sa Sabado. Back to reality na sa linggo. And for the context is parang ano yun, kinda a reset. Abangan nyo na lang kung anong mga mangyayari. Dahil hindi ko naman kaya maging low-key. Follow nyo na lang IG ko. Andun lahat ng mga ganap sa buhay ko. So ayun na. I'll just enjoy the sea. So, see you later guys. We're done here. Bye. Literal na ano lang, nagdagat lang saglit. Tapos po, ma'am. Hi guys, today we're going to the capital municipality, Boac. Guys, kilala nyo ba to? Nakikita nyo ba yan? Kaso parang wala siya eh. Ang galing, nasa tapat pala ng ospital. Ang galing. Guys, we're here sa plaza ng Boac. Ito ang pinaka-established na lugar sa Marinduque. Pero very pa rin naman siya. Very... Ito yung munisipyo. Diba? Tapos meron ding national museum. Ayun.
Ito yung National Museum, guys. Yan. Pero punta muna tayo sa Bilaan ng Subi. Ala, nagsara na. O diba tama ako na madali siyang nagsasara. Pero syempre, hindi tayo suko dahil marami pang iba dito. Sa tapat nito, ay ito. O diba? Okay, rep magnet secured. Pero syempre may isa pa. Ayan. Diba, ang ganda dito. Hindi ganito itsura niya 5 years ago. Galing. May kainan na. Tsaka ako lang mag-isa dito, in fairness naman. Oh, diba? Let's go. Tsaka maraming mga yan. Ito yung mga local foods and snacks. So let's try to pick some. Let's go. Ito, medyo expected naman na may mga gantong coffee shop sa Boa. Meron pang ibang mga aesthetic na coffee shop. Pero ito yung nasa tapat mismo. Yan. Yung plaza. Yung plaza. Yung mga may ikot-ikot na. Ayun, ito yung itsura ng plaza, guys, pag gabi. Ay, may Chinese restaurant to. Ito yung itsura niya. Sayang din nakabukas yung mga fountain. So, tinalit kami sa bahay namin. I mean, dito sa Marinduque. Sa bahay namin dito sa Marinduque. Grabe, all I can say is talagang nagde-develop ng Marinduque. Kasi grabe, dati sobrang probinsya talaga. Kasi walang kahit ano. Pero ngayon, unti-unti na siya nagkakaroon ng mga kainan, coffee shops, iba't ibang services, establishments. Although wala pa rin mga fast food, Jollibee, McDo, or SM dito. Pero yun, unti-unti talagang sobrang laki na ng difference from Marinduque before to Marinduque today, right now, I think okay din naman yun, okay din naman mag-progress. Pero sana masustain ng Marinduque yung una, yung pagiging zero crime rate, ganyan, pagiging fresh na air, pagiging preserved ng mga natural heritage, ng mga natural resources dito, yun. Hindi siya matulad sa ibang mga lugar. Good morning, y'all. It's day 8. Sobrang ganda ng gising ko kasi kompleto na yung grades ko and praise God! Okay siya. Maganda siya. So, bibili tayo ngayon sa tindahan ng ating required na mainit na inumin. Secured. Yan, okay na din yung panahon talaga. Mainit na siya. And sa gabi, grabe. Sobrang, hindi. Basta malamig na malamig. Baka sabihin yung OA ng sobrang lamig. Pero sabihin na lang natin, napakalamig, ganun. As in, malamig talaga. As in, ganun. Papajacket at kumot ka talaga, ganun. Ganong level. Nasabi ko na ba guys na ang likod ng bahay namin ay bundok, literal. So, literal nasa paanan ng bundok yung bahay namin. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung ito yung bahay ng bubong. Tapos ayan yung bundok. O, diba? Yan. Kaya minsan may mga random na ahas, mga butiki, tuko, mga bolate, agila. Agila. Yun guys, may poso dito. At completely operational pa siya. O, diba? Ito magluto sa probinsya, guys. Yan. Very primitive. Mga bagay-bagay. O, diba? Manok number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5, and many more. Ito, may ibon. Dito tayo sa Encantadia, guys. Itong isa sa mga lagusan papuntang Encantadia. Wow. Dito tayo sa isa sa mga gubat. Wait, teka lang. Teka lang naman, nasa na ba ako? Wait lang. Ano na to? Wait lang. Adamyan na yata to. Wait lang. Uy. Kukuha daw kami ng buko. Kaso mukhang nasa sa ibang dimension pa yung puno ng buko na pagkukuhanan. Teka lang naman. Wala nang kahit ano dito guys. Teka lang. Teka lang. Nagbutek. Saan ako dadaan? Nakaw.
Panis. So, binitbit ko to. Yung ibang mga buko dala ng tatay ko. Dadala ko buko tsaka saging. Pagod na pagod. So, pinulot lang, hindi. Pinitas lang namin, hindi. Pinitas lang nila yung mga buko guys. Diba? Ganun ka-unlimited ang buko dito sa Marinduque. Yan. And more to come. More to come. Ay, hindi ko pala tatabi yung tatay ko. Tulungan natin siya. Let's go. Good. Alright, FFTV. Ito na for you ang buko mukbang natin after 8 days. Lighter daw, te. Buko juice. So good. Oh. Hindi tayo kain ngayon guys. Nakagising ko na. Tulog ako sa biyahe. Uy, ang ganda. Oo. May ganito rin sa Intramuros pero parang mas ano to, mas authentic. Authentic. Kailangan tayong salita ng malalim ng Tagalog. Grabe guys. Na para bang any moment lalabas si Maria Clara at Ibarra. Galing. Tapos ito yung view. Nakakatuwa naman na kami lang nandito sa buong lugar. Meron ba kasi sa baba? Pero parang parang coffee shop yun. Same lang restaurant ganun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Oh, wish mo na. Bakit ikaw? Sa akin, ah. Hindi ko na siya nabidya ng buong-buo pa siya. Pero ayan na siya guys. Ang dami namin pagkain. Nakakatawa. I want this. Mas mura lang siya? Oo. Tingnan natin yung bill. Ang tawag sa pansit na to, te? Sotanghon. Tingnan na ka na rin. Sotanghon lang? Ate sotanghon. Sotanghon lang. Yung nga lang. Pansit sotanghon. Kasi may pansit. Chicken. Very cheesy yung carbonara. Parang siya ka. Matamis yung carbonara. Sit for Casa de Emilio guys. It's so nice here. 10 out of 10. Medyo matamis lang ng konti yung carbonara. Medyo weird pero okay naman. Hindi pala cheesiness yung lasahan ko kanina. Ano pala yun? Tamis pala yun. Only in provinces. Wala pang alas 8 guys pero tignan nyo naman. Sarado na ang mga bagay-bagay. Oh. Lina, come here. Ano pa to ha? Capital pa to ha? Pero sarado na ang mga bagay-bagay agad. Wala pang alas 8. Good morning guys. It's day 9. And today is officially our last day here in Marinduque. Tay ko. Grabe yung 9 days na yung feeling ko. Isang taon na yung lumipas. Sobrang tagal. Kaya ba't patong dito? Ang pangit ang angle. So tanghali na ng Sabado. And by 3 p.m. is haalis na kami dito officially. Start na kami magbiyahe ulit. Pero dadaan kami muna sa mga bilihan ng mga pasalubong, ganyan. Siyempre. And today, well actually kasi itong mga nakaraang araw, yung mga activities are very religious, superstitious, and ritual. Yan, until now may ganap pa din. And yung activity ngayon is medyo wholesome naman siya. Although it's part of the
culture and the rituals pa din. Pero ano kasi, ano lang naman yun, kakain ng sama-sama, asing lahat. So, it's very wholesome para sa akin. Although, syempre, mapapansin niyo, hindi ko binibidyoan yung mga tao. Kasi syempre, maraming tao yun. Maraming taong kaya i-blurred gano'n. Sabi sa inyo, alas na kami mamaya. Yung coffee jelly yan. I just wanna say that this trip, maganda sabi ko nung previously, has been very both heartbreaking and healing at the same time. And na-enjoy ko din naman siya. Siyempre, marami pang malulook forward dito sa Marinduque kasi sobrang hindi ko pa napupuntahan yung mga sobrang tourist spots dito. Meron kasi dito, di ba, Marinduque, isang buong malaking isla siya. Tapos meron pang mga maliliit na isla sa paligid niya na para mapunta mo is kailangan mong magtawid dagat. At yung mga maliliit na pulo na yun is yun yung mga sobrang tourist spots. Kasi yun yung mga sobrang ganda. So yun yung nilook forward ko kapag bumalik ako dito sa Marinduque. Hi guys, nandito ulit kami sa Boac. Alisin niyo. To buy some stuff pa uwi. Dapat pala magano ako Marinduque Tagalog Challenge. So, andini kami sa Boac ulit kasi magabili kami ng mga pasalubong sa aming mga pamilya. Ay, parang maganda to. Sa Philippines. Naman lahat may mariones. Malamang, diba? Mga ganto-ganto rin, guys. Marami rin kasi para dito sa Marinduque. Yeah. More mariones. And the iconic. Ito yung pamaypay na nawala ko dati. Gantong kulay siya. Pero hindi same design. Nakaiyak. Ay, hindi ko pa siya nawala. Nasira ko pala siya. Marami pa sila. May mga ganyan-ganyan. Okay, I got more ref magnets. Pero dalawa lang. Sino kaya ang mapalad na mabibigyan ng ref magnet mula sa Marinduque? So marami palang klase ng National Museum, guys. Sa iba naka-distribute pala siya sa buong Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman. Nakalo kasi yung nasa Manila na. So nakaapat pa lang pala ako na National Museum. Yung 3 sa Manila tsaka itong isa sa Marinduque. May cheese na tayo. Let's go! So totoo na to, magdadrive na ako punta doon sa port. Sa port, papunta sa Quezon Province. Totoo na to, guys! Goodbye Marinduque. Goodbye Boac. Bye Gasan. Goodbye. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient
tumigil kami saglit kasi may century 2 na daw din. Century old tree. Ayan, yung puno na yan, century old tree. Picturean lang natin. Okay, another stopover. Wow! This is so nice. Bago mag-end ang aming Marinduque trip. Look at that! It's so beautiful. Ang ganda na ending ng vlog na to. Ay, parang ang ganda ng daanan na yan. Paano makarating dyan? Pag nakapasok na, yun na yun. This is so nice. Can you see that? Can you see that? Alright. Ito yung... Yan, hindi ko napakita sa inyo ng maliwanag last time. Ito pala. Ayan. Ito yung makikita nyo guys pag nasa Marinduque na kayo. Ayan. Yun yung palatandaan. Pala mas maganda pala dito sa kabilang side. Oh. Look. Bye, Marinduque. Ay, ito. Tourist spot din yan. Kasi di ko na alam kung anong tawag. Bye, Marinduque. Alright. Iba na yung upuan ito, guys. Tapos, meron po second floor. Ulit tayo sa second floor. So, see you Quezon Province in 3 hours. Sobrang lakas ng hangin! Naririnig nyo naman sa iba kung gaano kalakas hangin. Okay guys, malapit na agad tayo. Palang more than 2 hours. Please. Ito, kita nyo pa, wait lang. Front ka. Ayan. Malapit na agad tayo guys. Ulit tayo. Ayun. Sa realidad. Ito na kami guys. I mean, palabas na kami ng barko. Pero tignan niyo naman itong mga taong to. Kapag na, no need Anong na. gagawin natin ngayon? Nakarang kayo dyan. Pagkapaganda, stop the car! Si Shaina. Guys. Nakakita rin kami ng Jollibee guys. Grabe, ito pala ang Jollibee. Kayak ako. Oh eh. So, wait lang pangit. So guys. Dahil nasa Cavite na tayo, dugot na tayo ulit. Wait lang pangit naman kung ganito yung last clip. Ganun talaga na tayo magagawa. So finally, we're home at hindi ko na papakita kasi sobrang gulo. Sobrang gulo ng bahay. Mag-isa lang ako dahil naiwan yung mga magulang ko dun sa Marinduque. Yeah, may dala naman silang sasakyan. So grabe. Mabilis lang yung biyahe namin kasi malapit lang naman yung Quezon Province compared sa last vlog ko na Zambales. And yeah, finally after 10 days, 9 days, dito na ulit tayo sa bahay natin. So, huwag niyo napansinin ng buhok ko. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo dito sa video na to. And if you do, don't forget to like and share this video. And of course, subscribe to my channel. Ako ay matutulog na, magpapahinga na dahil meron tayong church mamaya. So that's it for this video guys. Thank you for watching. Good night. Goodbye. Bye! Knotted in time by nature's hand, each echo